Ilang araw pa nga at bago magbagong taon, bumili na ako ng bigas namin. Nang sa ganon, puno tong lagayan ng bigas. Halos nga lahat ng pamahiin ay sinusunod natin kahit hindi tayo sigurado. 2 peras nga ng bagong taon kaya aalis kami ng aking asawa para mamalengke. Pero inutusan muna ako ni mama na hihatid yung salad na pinagawa ng tito ko. Pagkahatid nga, hindi na rin kami nagtagal at umalis na nga rin kami. Nagbiyahe na nga kami papunta sa palengke. Medyo traffic na nga dahil maraming sasakyan, maraming tao at marami ring nagtitinda sa daan. Sa dami nga nang nagtitinda, hindi mo na alam kung saan ka bibili. Kahit saan nga ako magtanong, napakamahal ngayon lalo na yung prutas. Hindi na nga ako makapag-video dahil maraming tao. Fast forward na, andito na nga kami sa bahay. Pagkadating nga, isinalang na nga ni Mister yung pata ng baboy para pakuluin. Palalambutin nga lang niya at ikikrispi pata namin mamayang gabi. Isa-isa ko na nga ang inayos at sinalin yung mga pinamili namin. Nakasanayan talaga natin, lagyan at punuin ang mga lagayan ng pagkain. Para daw isang taon tayong may blessing, wala naman mawawala kung susunod tayo. Kaya sinalin ko na tong betchin, magic sarap at fried garlic. Kahit hindi nga sila puno, ang importante may mga laman sila. At syempre itong asin ay dapat puno rin. Isa nga rin to sa importante. Masaya na nga ako sa simpleng ganitong nakakabili ako ng gamit sa bahay. Sunod ko namang inayos yung mga prutas. Diyos ko, alam mo gintuyeng ubas. Kaya mansanas, orange at ubas lang ang aming prutas dahil sobrang mahal nga ng prutas ngayon. Gusto ko mandagdagan na hindi na kasya yung budget. Napakaganda nga ng mga prutas na nabili ko. Fresh na fresh. Pagkatapos nga ay naupo na ako at nagalmusal. Makaramdam na ako rugong danop. Ala na ako rugong energy. Nilagyan ko nga lang ng palaman tong pandesal at nagkape na ako. Kinakausap nga ako ng mga anak ko at kung ano-ano yung tinatanong. Hindi na nga ako makasagot dahil nagugutom ako. Kasama ko nga po palang kumakain ng aking asawa. Pakyut muna daw ng konti si Iya. Naalala nga nila yung mga turotot nila kaya ito, nagturotot silang bigla. May rindikot, may kaingi ako karelo. Hinayaan ko nga lang sila at New Year naman. Pagkatapos ko nga kumain na hinugasan ko na tong chicken. Bumili nga lang ako ng 1 kilong manok para chicken joy mamayang gabi para sa mga bata. Pinagkahugas ko na nga at pagkatapos nilagay ko na nga dito sa strainer para patiktikin muna. Iniwan ko nga lang muna at babalikan ko maya-maya. Finally at napalambot na nga ni Mister yung pata ng baboy. Bukas mo kanya nala na akong gasol. Pataya pa mo yung pebukal ko. Iniwan ko na nga siya at pumasok ako sa kwarto. Kahit nga napakarami kong ginagawa ay naisingit ko pa rin tong pagpapalit ng kurtina at bedsheet. Nagbilin nga ako ng kurtina kay mama at eto nabili naman niya ako. Madali ko na nga tinanggal isa-isa yung mga nakalagay dito sa kama. Una ko nga papalitan yung kurtina. Kaalis ko nga nung luma ay nilagay ko na rin yung bago. Eto nga nakulangan ako sa lapad pero okay na rin. Baka sabihin ni mama hindi ko nagustuhan yung binili niya. Sunod ko namang tinanggal ay bedsheet. Eto nga yung napili kong ilagay para colorful. Pagkatapos naman ay isa-isa ko nang pinalitan tong mga punda. Pagkatapos ko nga magpalit ay inayos ko na nga rin tong kama. Napakasarap nga matulog kapag malinis at mabango ang higaan. Tapos tabihan ka pa ng taong mahal mo. Pagkatapos ko nga mag-ayos sa kwarto ay binalikan ko na yung manok. Tinamplahan ko nga lang muna din ng asin, paminta at kalamansi. Tapos nga ay minekos-mekos ko lang para maghalo-halo yung sangkap at kumapit yung lasa. Tinakpan ko na nga at pinakirap ko muna kay mama sa kabilang bahay. Sunod ko namang ginawa itong sausawan ng crispy pata para mamayang gabi. 2 sausawan nga ang aking gagawin, suka at toyo kalamansi. Una ko na nga hiniwa tong pipino ng maliliit. Sunod naman tong sibuyas, katulad lang din ng ginawa ko sa pipino. Buti pa nga tong sibuyas kahit nagpapaiyak ay minamahal. Eh ikaw, iyak ka na nga ng iyak, hindi ka pa rin mahal. Oh no! Hugot pa more. O siya, mabalik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Ayan at naghiwa na ako ng kalamansi para sa toyo at kalamansi naman. Pagkatapos ko ang hiwain ay diretso piga na nga. Nilagyan ko na nga rin pala ng toyo, paminta at konting asukal. Hindi nga kami mahilig sa maanghang kaya hindi ko nilagyan ng siling pula. Itong isang sausawan naman ang ating gagawin. Pinaghalo-halong pipino, sibuyas at siling haba. Tapos tinimplahan ko lang ng suka, paminta, asin at konting asukal. Kanyaman, tiltilan pa mo, ulam na. Siyempre, hindi pa nga dito natatapos ang ating gawain. Eto nga at naghugas naman ako ng mga ginamita at pinagkainan namin. Alauna na nga ng hapon sa mga oras na yan. Binibilisan ko na nga yung aking mga hugasan para makapagpahinga ako kahit papano. Pagkatapos nga pinatiktik ko muna. Pumasok muna ako sa kwarto at nahiga-higa. Nagpahinga nga lang ako sandali at maya-maya sisimba naman kami. Fast forward nga, ito na ang aming handa. Napakasimple nga lang po ng aming handa. At syempre hindi mawawala yung pampaswerte.
Nagpicture-picture nga lang muna kami habang naghihintay kami ng oras. Para mamaya kainan na lang. Ayan nga, nagpaputok na sila at alas 12 na. Happy New Year! Wala nga masyadong nagpaputok ngayon. Pero nabingi ako sa ingay ng mga motor. May ngaklak ko talaga kareng motor. O siya, hanggang dito na lang muna. Thank you for watching.